Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng honey glazed chicken. O siya, umpisahan na natin. Papakuluan lamang natin itong isang buong manok. Gagamit ako dito ng sibuyas, bawang, peppercorn, tanlad, at saka bay leaves. Maglalagay din ako dito ng star anise. Punasan muna natin itong ating isang buong manok. So, eto at maglalagay na ako ng star anise. At kung mapapansin nyo, yung aking chicken base, timplado na siya. Ito rin kasi yung ginamit ko kanina dun sa pinagpakuloan ko ng Max's fried chicken. Nag-add lamang ako dito ng toyo at saka yung nilagay ko kanina ng star anise. And the rest, yun na yung preparation ko sa ginawa ko kaninang Max's fried chicken. So, eto at isusulbut ko na itong ating chicken. Ayan, pakukuluan ko lamang ito sa loob ng 20 minutes hanggang 25. At ito naman, chinecheck ko na yung mga natapos ko na dish today para malaman natin yung pagkakasunod-sunod itong niluluto ko. At makalipas ang 20 minuto, checkin na natin itong ating pinakukuluan na manok. So eto at mukhang okay na siya, kaya tatanggalin na natin, ihahaon na natin. At ingatan nyo lamang po ang pag-aahon. Huwag po nating hayaan na masusugatan yung skin ng manok. Iyan po kasi ang nagdadala sa ating fried chicken. At ngayon naman, pupunasan na natin itong ating ginawa na honey glaze. Pinagsama ko lamang po yung artificial honey at saka yung oyster sauce. Punasan lamang po natin yung buong paligid ng manok. Dapat lahat po ng portion, lahat ng part, malalagyan po natin. So, ayan, tiyagain lamang po natin at syempre, masahihin lang natin itong manok. So, gumamit po ako ng brush dito at kung wala naman kayong brush, yung mga nasa probinsya, pwede rin po dito yung dahon ng saging. Pagsasamahin nyo tapos hihiwain nyo ng maliliit, yun na lang po ang ipangpupunas nyo dito sa katawan ng manok. At ngayon, tapos na nating punasan itong ating chicken. Pwede na po natin siyang isalang dito sa ating mainit na mantika. At paalala lamang po, no, gumamit po tayo ng mahinang apoy, yung saktong-sakto lang. Kapag medyo matamis kasi, nagkakaroon siya ng bubbles at possible na dumikit po ito sa ating kawali. Kaya ingatan po nating dumikit para hindi masira ang skin ng ating pinipritong manok. So ayan, at malapit nang maluto ito. At ngayon, subukan kong gumamit nitong aking candy thermometer. Normally po, hindi po ako gaanong gumagamit nito. Nagkataon lamang na naalala ko na meron pala ako nito. Kaya tinesting ko na po ngayon. So, ang palagi kong ginagamit dito ay yung aking tantiameter. Yun po kasing matatagal nang nagluluto, malimit gamitin po nito ay yung tantiameter. Na master na kasi nila yan. Kaya alam na alam nila kapag luto na talaga ang manok. At lalo na alam din nila kung juicy sa loob ang manok. So grabe guys, ayan, luto na ang ating manok at talaga namang nakakatakam. At kung mapapansin nyo, ayan kakaiba ang kanyang kulay. Kapit na kapit yung nilagay natin na honey glaze. So eto at gugupitin na natin sa gitna. Medyo iniingatan ko yung paggugupit kasi ayoko talagang masira yung skin nitong chicken. Normally kasi ayan yung pinag-aagawan nating mga Pilipino, di ba? Mahilig tayo sa chicken skin. Oh, wag kayong tatanggi. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na kayo. At ibig sabihin, unti-unti, natututo na rin kayong magluto. So ayan, at ipinakita ko yung loob ng manok. Grabe, juicy talaga siya mga kabahag. So eto, at tanggalin muna natin yung kilikili. What I mean is yung pakpak ng manok. Ayan, at pagkatapos itong hita. At kung ako naman ang tatanungin nyo mga kabahag, no, ang pinaka-paborito kong parte ng manok ay yung hita, yung thigh at saka legs. So pinag-aagawan po talaga namin yan. At every time na kumakain kami sa labas, ito lang palagi ang order namin. Mapa-fried chicken man yan, roasted or inihaw, palagi kaming leg part ang kinukuha namin. So ayan, at ina-assemble ko na itong chicken na ating hiniwa. Ganun lamang siya kasimple, no? Hiniwa ko lamang siya ng 6. Iyan kasi ang standard cut ng isang buong manok. Pero kung tayo naman ay marami,
at gusto nating makakain lahat, pwede nating gawin itong 8 hiwa. At kung gagawin nyo namang pamulutan, gawin nating 12 slices. So, ayan yung sinasabi ko na kapag ka marami, kahit unti lamang ang ulam, pero kapag sabay-sabay kumain, saktong-sakto na din ito at lahat ay I'm sure makakain. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack!